Jex, anong ginagawa mo dyan? Kanina pa kasi kita sinusundan eh. O sige ma'am, sabihin nyo na po yung gusto nyong sabihin kasi baka maya-maya dumating na yung kaibigan ko dito eh. Ano po ba yun? Jex, siguro naman nung una mo akong nakita dito, alam mo na kung ano sasabihin ko. Hindi ma'am, nagulat nga ako kasi nandito kayo eh. Ang layo naman ito sa trabaho natin. Jex, hindi mo ba halata? Palagi ako nagpapapansin sa'yo sa trabaho. Manhid ka ba? Buti pa yung mga katrabaho mo, alam nila na gusto kita. Teka ma'am, hindi ko maintindihan eh. Pero, di ba, alam nyo naman po na may asawa na ako. Una pa lang, nung nagkausap tayo sa kantin, sinabi ko na po sa inyo na may asawa ako. Jex, okay lang naman sa akin eh. Tanggap kita kahit may asawa ka. Matagal ko na tong pinag-isipan. Sigurado na ako sa nararamdaman ko, kaya sinabi ko sa'yo to. Ma'am. Teka lang Hindi po talaga pwede, ma'am. Alam ko, masasaktan kayo pero kung lolokohin ko kayo, kung sasakyan ko yung trip nyo, may masasaktan na tao. At ayoko mangyari yun. Ma'am, hindi po biro yung pinagdaanan namin ng asawa ko. Tsaka marami na ring panahon yung sumubok sa amin. Alam mo, Jex, sa una lang masaya yan. Pagtagal niyan, palagi rin kayong mag-aaway. Eh ma'am, di ba kasama naman po sa relasyon yung magkaroon ng problema. Wala namang perpektong relasyon eh. Lahat ng mag-asawa, nag-aaway. At saka, sa tingin ko naman, hindi naman palagi araw-araw mahal mo yung asawa mo. Yung mga nagtatagal na relasyon, sila yung nagtitiis kahit na nahihirapan. Ganun po dapat. Hindi po porket nag-aaway kayo, nahihirapan ka na, bibitaw ka na at maghahanap ng iba. Kaya nga ako nandito, di ba? Para kausapin ka. Tulad nga ng sinabi mo, matagal mo na tong pangarap. Kung di ka papayag sa gusto ko, Jex, hindi mangyayari yung pangarap na sinasabi mo. Ma'am, ngayon pa lang po, sasabihin ko na sa inyo kung anong sagot ko. Para hindi na kayo mahirapan. Kung yung promotion lang po ang magiging kapalit, ma'am, siguro, hindi na lang po. Jex, susi to ng kotse. Isa to sa ibibigay ko sa'yo, kaya kita pinuntahan. Araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan, away bati natin di na namamalayan. Heto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Wala pa rin si Jex. Yan na naman siya, iniinis na naman niya ako. Sabi niya, sasamahan niya ako manood ng movie. Pero wala pa rin siya. Kaya pumuntayin ka na Kuya Joseph. Tignan ko nga, baka mamaya hindi pumunta dun. Sana nandito pa siya sa Dali. Sabi niya kasi dito daw sila magkikita ni Kuya Joseph eh. Hindi ako papayag. Alam kong pakipot ka lang. Eto yung susi, ayan yung kotse, bukas na lang tayo magkita. Uy, parang Isko, ilang araw ka nang absent sa trabaho Hindi porket supervisor ako doon, pwede ka nang umabsent-absent. Pasensya ka na pre yung inaanak mo kasi, may sakit. O pre, ano nangyari sa inaanak ko? Anong sakit niya? Pre, yung inaanak mo kasi, na-dengue. Sinugod namin sa ospital. Wala namang magbabantay kundi ako lang Pre, nasan yung asawa mo? Ba't di siya pagbantayin mo? Pre, lalo kayo magigipit niya pag di ka pumapasok sa trabaho. Pre, yan nga yung pinoproblema ko Yung pambayad. Tagal pa kasi ng sahod natin
Eh pre, sigurado ako na mababa lang sasahurin mo yan. Konti lang pinasok mo eh. Sigurado akong kukulangin ka sa pambayad mo ng ospital niyan. Yun nga pre, mababa lang yung sasahurin ko. Pre, pwede mo akong pautangin. Total, supervisor ka naman eh. Malaki sahod mo. O sige pre, ganito na lang. Sabihin mo na lang sa akin kung magkano yung kukulangin. Ako nang bahala para sa inaanak ko. Maraming salamat talaga pare ah. The best ka talaga kumpare. Wala yun pre. Uy, pre, si Jex yun oh. Tara, puntahan natin. Oo nga no. Tara pre. Tara. O Jex, anong ginagawa mo dyan? Gabi na. Mukhang may hinihintay ka. Kayo po pala, Sir Kaisan. Nandito ako kasi hinihintay ko po si Joseph eh. Nag-usap kami na siya muna yung kumuha ng certificate of employment ko. Gagamitin ko sa trabaho. Nakita niyo po ba siya? Ah, si Joseph ba? Eh, alam ko, maaga nag-out yun. Pinag-overtime ko nga, kaso hindi naman nag-overtime. Pero yung certificate na sinasabi mo, alam ko nakuha niya yun kasi sa akin niya pa nga pinakasikaso yun. Jex, kamusta ka na? Ang tagal nating di nagkita. Ilang taon ba yun? 4 na taon. Oo pre. Meron kasing hindi maganda nangyari sa akin eh. Kaya matagal niyo akong hindi nakita. Tsaka kaya ngayon lang din ako nakakuha ng COE. Nawalan kasi ako ng alaala eh. Nawalan ng alaala? Teka, bakit ka naman mawalan ng alaala? Ano nangyari sa'yo? Nakaksidente ka ba? Sir Kaisan, sobrang habang kwento po eh. Pero sasabihin ko na lang sa inyo yung mga importanteng detalye. Pinagmulan po ng lahat ng yun, selos. Kasi merong isang lalaki na nagkakagusto sa asawa ko. Tapos pinagtangka niya akong patayin para mapunta sa kanya yung asawa ko. Pero akala niya namatay ako. Iniwan nila ako. Di niya alam, nabuhay ako. May mga tumulong sa akin. At yun, nawalan ako ng alaala. Pero swerte ko pa rin boss kasi kahit lumipas na yung 2 taon, kasama nung misis ko, yung pumatay sa akin, hindi pa rin niya sinagot. Hindi niya nakakatuluyan, ako pa rin yung hinintay niya. Yun ang nangyari sa akin. Eh, kamusta ka naman ngayon, Jex? Okay ka naman na ba? Bumalik na ba yung alaala mo? Pero pre, ang swerte nito sa asawa niya, no? 2 taon na yung nakalipas, hindi pa rin siya pinagpalit. Kilala ko yung napangasawa ni ito eh. Kilala mo din yun sir. Si Yesha, yung dati mong tauhan. Ah, oo pre, si Yesha. Natandaan ko na. Kilala ko nga yun. Kaya lang, tinanggal siya ng isang supervisor. Kaya nga kami nagkasamaan ng loob nun eh. Opo sir, yun nga po yun si Yesha. Swerte ko nga po eh kasi hindi niya ako pinagpalit kahit 2 taon na yung nakalipas. Kaya naman pala, tagal mo eh. Kauso mo pala si Sir Kaisan. Ika, paano mo nalaman na nandito ako? Siyempre, sinundan kita. Hello po, Sir Kaisan. Naalala niyo pa po ba ako? Ako yung kanang kamay niyo dati. Oo, Yesha, natandaan pa kita. Ikaw nga yung pinag-uusapan namin ngayon eh. Ang galing mo ha, sakto yung dating mo. Siya nga pala, ikaw pala yung napangasawa nito ni Jex? Opo, tama po kayo, Sir Kaisan. Ako nga po pala yung napangasawa ni Jex. Naging kami po nung isang araw bago po ako matanggal sa trabaho. Pagkatapos mo nun, nag-resign din siya. Ah, ganun ba, Jex? Eh, sa bagay, sa trabaho naman, napapansin ko na kayong dalawa. Pero ayos din. Kayo din naman pala yung nagkatuluyan eh. Paano Jex? Dito na kami ah. Didiretso pa kasi ako sa ospital eh. Babantayan ko yung anak ko. O Jex, dito na kami ha. Mag-ingat kayo. Tara, pre. Kami. Ikaw talaga, sinundan mo pa ako dito. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang lalabas ng gabi eh. Baka mapahama ka pa. Ikaw kasi, ang tagal mo. Namiss kita eh. Ano, nakita na ba kayo ni Joseph? Nakuha mo na yung kailangan mo? Hindi nga eh. Kanina pa ako dito, hindi pa dumadating. Tinawagan ko kanina si Joseph. Sabi nagbabasketball pa daw. Tayin ko daw siya dito. Sige, samahan na kita para sabay na tayo uwi. Pwede ba? Oo naman. Sige, sabay na tayo. Hintayin lang natin saglit ha. Uy, Jex! Pasensya ka na. Tagal mo nagantay dyan. Kakatapos na kasi ng laro namin eh. Okay lang pre. Dumaan din naman dito sina Sir Kaisan at saka si Isko. Kaya hindi rin ako naboring sa paghihintay sa'yo. Nag-uusap muna kami. Ay pre, siya nga pala.
nakuha ko na yung pinapakuha mo. Buti nga, binigay sa akin ni Sir Kaisan kahit wala ka eh. Maraming salamat talaga, pre, ah. Kahit ilang taon na tayong hindi nagkita, ang bait niyo pa rin sa akin. Buti na lang, alam ko pa rin kung taga saan kayo. Salamat talaga. Dala mo ba ngayon? Ah, hindi pre. Naglaro muna kasi ako ng basketball. Pero nandun sa bahay, daanan na lang natin. Maraming salamat talaga, tol, ah. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad ng utang na loob sa'yo. Hey kay Joseph! Kumusta po kayo? Natatandaan niyo pa po ba ako? Dali lang. Parang namumukhaan kita. Oo, tama. Ikaw si Yesha, ano? Pasensya ka na, ah. Hindi agad kita nakilala. Halos ilang taon na kasi lumipas eh, kaya hindi agad kita namukhaan. Tama nga po pala kayo, Kuya Joseph. Ako nga po ito si Yesha. Grabe nakakatampo. Nakakalimutan mo ako. Ano ka ba naman? Makakalimutan ba kita? Eh, ikaw lagi nalilibre sa amin pagka bagong sahod tayo sa trabaho. Eh, naalala ko nga nung nililibre mo sa amin nung natanggal ka sa trabaho, di ba? Doon sa may siya Kuya Joseph, nakakainis ka talaga. Pinaalala mo pa. Nung nasa Shomayan nga kami, nung nilibre ko sila, aba, inaasar pa ako. Asar na ako kasi tanggal na ako sa trabaho. Nagpalibre pa sila. Di ba? Ang galing nila. Ano ko ba, Yesha? Okay lang yun. Ang importante, naging masaya tayo lahat, di ba? Ay, siya nga pala, Jex. Tara na sa bahay. Kunin mo na yung pinakuha mo sa akin. Sige, tara na. Tara.